Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw dito sa YouTube channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa tulay na bumagsak. Ito po yung tulay sa Cabagan, Santa Maria, Isabela. At ito po ay bumagsak noong Huwebes ng gabi, February 27. At nagkaroon po ng injuries po ng 6 na tao at yung araw na yon, biglang nawala po yung driver. At after one day, nag-surrender po yung driver at pumunta sa pulis at doon siya nagpaliwanag na ang sabi niya ay pinayagan siya ng security guard na nagbabantay doon sa tulay na yon para dumaan. Pero ang problema, hindi naman alam at hindi naman dineklara kung ano yung laman ng kanyang dump truck at hindi rin alam kung gaano kabigat yung dump truck. After one day, nag-issue po ng statement ng Department of Public Highways ng Region 2 at sinabi na ang dahilan kung bakit bumagsak yung tulay ay dahil po sobrang bigat yung dump truck at yung laman ng dump truck. Ang laman po ng dump truck ay puro mga bato. Ito po yung mga nanggagaling sa ating mga ilog at ang tawag dito yung mga boulders. Ay ginagamit ito sa mga construction ng mga bahay at construction ng mga buildings at ginagawang pundasyon ito. At yun pa nga, ang alam ko sa aking pananaliksik, ang mga ganong bridge na ay ating bridge na ginagawa ay umaabot lang hanggang 50 tons, 40 to 50 tons. Alam niyo, nadaanan ko na itong tulay na ito 2 beses na. Nung pumunta ako ng Cagayan kasi nandun yung tatay ko, nasa Cagayan at saka yung kapatid ko. At nung umikot ako galing Lawag, umikot ako punta ng Cagayan, Isabela hanggang punta ako ng Nueva Vizcaya all the way to Metro Manila. So 2 beses kong nadaanan yan. At maganda yung bridge na yan. Alam niyo yung bridge na yan masyadong mahaba, 990 meters, halos 1 kilometro. At yung truck, pagdaan pa lang niya at nandun pa lang siya, papunta ng Manila galing ng Cabagan. Papunta na. Pagdating niya sa pangatlong span or segment, doon na bumagsak. Hindi na siya nakasampa doon sa pang-apat na span ng bridge. Alam niyo, ang tingin ko, masyadong malalayo yung poste. Kasi nakita ko, 60 meters yung layo. Yung pagkaalam ko, yung bridge namin sa Lawag, mga 40 to 50 meters lang per segment or span. Pero wala naman tayong alam dyan, hindi naman tayo engineer. Pero ang nakikita ko dito, may kakulangan sa design at structure ng tulay na ito dahil kaya nga bumagsak. Yung pagkabasa ko ng balita sa Facebook, ay ang dami ng mga comments, kung ano-anong comments sa mga netizens. Sinasabi na, ito po ay product po ng korupsyon. May katotohanan yan kasi alam naman natin na halos lahat ng projects ng gobyerno, meron tayo tinatawag na SOP at ito ay kaltas doon po sa budget. Akalain mo, ang budget nito ay nung nakumpleto na, umaabot ng 1.2 billion pesos. At ito po ay sinimulang ginawa nung panahon po ni President Pinoy Aquino. At natapos ito nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. At itong administrasyon na ito, at inauguratean ng administration na ito. At nung last year, nagkaroon po ng retrofitting. Nung 2 years ago, nagkaroon po ng retrofitting. Ibig sabihin, pinalakas po yung pundasyon ng bridge para lalong lalakas. Kasi ang dumadaan lang po na pwedeng dumaan doon ay ito yung mga light vehicles at saka mga buses. Yung mga dump trucks po ay hindi pinapadaan dyan, ang pagkaalam ko.
Pero, na-inaugurated noong February 1 of, kung hindi ako nagkakamali, 2024 or itong year na ito, 2025. At after 27 days or sabihin natin after 1 year, bumagsak na. Okay. Sa statement po ng Region 2 DPWH, ang sinasabi nila ay overloaded po yung dump trucks. Kasi ang pagkalam ko, hanggang 50 tons lang yung loading capacity ng ating mga tulay na bagong-bago. Pero ang lumalabas, ang loading weight nung dumaan na dump truck, kasama na rin yung mga boulders o yung mga bato na karga ay umabot po ng 102 tons. So, ibig sabihin, sobra po times 2 yung bigat ng truck at saka yung karga niyang puro mga bato. Kaya, anong nangyari? Pagdating pa lang niya doon sa pangatlong segment o span, bumagsak niya yung likod. 6 po ang nasugatan, yung driver nawawala, pero yun na nga, after 1 day, nag-surrender sa pulis at doon niya sinabi na pinayagan daw siya ng security guard na nagbabantay doon na dumaan. Pero hindi naman inalam ng security guard kung ano ang karga at kung gaano kabigat yung dinadala ng dump truck. So yun na, karoon na ka-aksidente. Ngayon, nag-order po ng ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, na dapat magkaroon po ng investigasyon tungkol dito sa bumagsak na tulay. So alam niyo, ang dami ng haka-haka, ang dami ng opinion, yun nga, may corruption. Ang una ko ngang nabasa sinisiraan si Presidente Duterte, sinisiraan si Presidente Pinoy, pati na rin yung ating Presidente, sinisiraan din kasi ngayong administrasyon niya. Pero, ang problema dyan is yung bigat ng karga ng dump truck at saka yung sinasabi nating SOP. At saka yung design po ng structural design ng tulay na ginawa. So, hindi natin alam, hindi naman ako inhinyero, at syempre, isang subject lang naman ako sa strength of material, kinuha ko yan nung ako'y college. So, ayaw ko naman mag-compute. Kasi talagang marami kang i-consider yan. So, yun na po, nagkaroon ng aksidente. At ito po ay nangyari noong 2 years or 3 years ago, kung maalala nyo, sa Pangasinan. Dump truck na naman, sobrang bigat ng dump truck, dumaan sa isang tulay sa Pangasinan, ayun, bumagsak. At nakitang-kita sa video camera ng isang sasakyan na sumusunod sa dump truck na yon. So, parang may problema po ng ating construction firm, ng ating DPWH. Kaya alam niyo yung statement ng DPWH ay parang naghuhugas na sila na wala po silang responsibilidad dito sa aksidente na ito. Pero malalaman din natin kung ano ang resulta ng investigation na ikakandak po ng ating mga DPWH, yung magagaling sa home office nila, ang ating kapulisan at ating mga LGUs. So, yun po ang balita. Ang maganda lang dito ay wala pong namatay. Buhay po yung mga yung mga injured at yun po, pati rin yung mga nadamay na sasakyan. Yun lang ang problema. Insurance mo, magbabayad po kung insured sila. Pero sa tingin ko naman doon sa mga nadamay na sasakyan, halos puro bago So, yun lang po, kung meron kayong comments kung ano yung pananaw nyo dito sa aksidente na ito, isulat lang ninyo dito sa comment section at sasagutin po ko po ang iyong mga comments. Salamat po at yun lang po ang balita natin ngayong araw na ito. Bye!